Alas 5 pa lang ng umaga, ngunit hindi na alintana ang pagsindi ng mga ilaw upang maghanda sa ikalawang araw ng eskwela. Magandang umaga, alas 5 po ngayon ng umaga. So tayo po ngayon ay papunta sa Barangay Binillan sa Quezon. Malalampas lang po natin ang Recto Memorial National High School, the school with the most population of students. Kung ang Recto po ay pinakamarami, dadayo po tayo sa isa sa pinakamaliliit na school dito sa bayan ng Chao. Kinailangan naming umalis ng maaga upang maaga naming marating ang aming patutunguhan. May kalayuan kung aming titingnan. Sa katunayan, kinakailangan pa naming tumawid ng ibang bayan upang marating lamang ang barangay na aming patutunguhan. Andito na po tayo ngayon sa Barangay Puri, which is parte na rin po ng San Antonio, Quezon. Kinakailangan po natin dumaan ng San Antonio upang marating ang Barangay Binillan, lalo na kung daraan tayo at magmumula mula sa bayan ng Chao. Sa ilang minutong aming pagbaybay, hindi maiwasan ang makaraan kami sa matatarik na mga daanan. At makalipas nga ang ilang saglit, namin ang nasilayan ang bungad ng Barangay Binillan. Ito na po ang arko ng Barangay Binillan. Tayo nga ay nagpahatid na nagpa-service at tingin ko hindi natin kakayanin na maglakad ng ganitong kalayong lugar. O kung bumamasahe naman tayo, ay siguradong napakalaki ng ating magiging transportation. Sa tingin ko ay tayo malapit na. Diyan sa may puno gusto. At matapos ang mahigit 30 minuto, narating namin ang aming sinadya sa payak na barangay na ito. Magandang umaga po. Saan po kaya po ang bahay po ni Wenalyn Remo? Wenalyn Remo po. Wenalyn Remo? Ito ang tahanan ni Wenalyn, isang mag-aaral mula sa Barangay Binillan. Payak at simple ang kanilang pamumuhay. Nanay, kamusta naman po kayo? Okay lang. Okay lang. Maganda po kayo, abot po kay Wenalyn po. Okay ang kanyang pag-aaral. Ano siya school, bahay, school, bahay. Alas 5:30 pa lamang ng umaga, gayak na si Wenalyn upang pumasok sa eskwela. Anong oras ba ng time yun? Ay, sige, baka.
Napansin ko ang kanyang pagmamadali upang makapunta na sa kanilang eskwelahan. Nakita nga natin kanina dito si James Ken. Kakilala natin siya na pumapasok sa Recto Memorial National. Makikiraan po sa Recto Memorial National High School. At kung mapapansin din natin, marami ring taga dito sa Barangay Villa na pumapasok pa sa malalayong paaralan katulad ng Recto. Ano ba kalayo mula sa bahay niyo yung school? Medyo malayo-layo po. Ang paglalakad ay hindi na bago sa atin since nung kay Manong Randy ay halos 3 kilometro ang ating nilakad patungo sa Barangay Anastasia. At ang kaibahan ngayong panahong ito, umaga tayo naglalakad. Talagang pag hindi tayo sa liblib ng mga bahagi ng bayan, ay talagang ang hangin ay napakasarap. Napansin ko medyo tahimik ka, Wenalyn. Hindi po kasi ako sanay. Hindi ka sanay. Understand naman namin. Di tulad ng ibang mga batang aking nai-interview, isang mahiyaing bata si Wenalyn. Kinakailangan maglakad ni Wenalyn ng halos 2 kilometro upang marating lamang ang kaniyang paaralang pinapasukan. Hindi kalayuan mula sa kanilang bahay kung tutuusin, ngunit para sa isang batang may asthma katulad ni Wenalyn, ay isang napakahirap na gawain. Nabanggit ng iyong mama kanina na inaasma ka raw. Opo. So, hindi pala pwede sa yung pag tanghali, pagbalik mo, naglalakad ka rin ba? Hindi po ako nauwi sa tanghali. Hindi ka May na uwi ng baon po tanghali. Kasi napakainit nga naman yun kung maglalakad ka. Opo. Pag uwi mo, kainitan din ba yun? Kasi alas 3. Ang alam ko, mainit pag alas 3 eh. Opo. May kasabay naman po ako. May kasabay ka na pag uwi. Ang gilid ng palayang ito ang nagsisilbing daan ni Wenalyn upang itawid ang pang-araw-araw niyang pag-aaral. Kahit ano pinagtsatsagaan niya, kahit hirap siya maglakad doon. Gawa siya ay may asma. May asma po. Pasumpong-sumpong lang naman, hindi naman yung lagi siyang tiis Opo. niya ang pagpasok na doon ay lakad, pabalik-lakad pa rin. Pero pag umaga, normally ba, meron kang kasama paglalakad? Or Meron wala? po. Ba't di mo siya kasabay ngayon? Doon pa po yung bahay. Doon. Dadaanan natin. Sige po. Bali, ikaw ay grade ano na? 8 po. Makikiraan po. Grade ano? 8 po. Ilan ang teacher doon sa sa school niyo doon? Hindi ko po sure. Nakita ko kasi parang 5 lang ata, 4. Kasama na si Sir Randolph. Paano yun? Ilang grade ba meron doon sa St. Francis? Ano po, 7 to 10 po. 7 to 10. So, kung 5 teacher yun, tigi-tigisa sila ng grade or isang teacher lang ang nag-handle ang lahat? Ano po, kada subject po may teacher. Lingid sa kaalaman ng marami na ang kaisa-isang high school sa Barangay Bihia at San Francisco na pinapasukan ni Wenalyn ay isang pribadong paaralan. So, bali isang section, isang grade lang. Advisor po. Isang grade lang. Opo. Ayun. Sa tingin mo, marami bang mga estudyante rin doon? Or kakaunti lang? Kakaunti lang po. Mga Kakaunti nasa lang. 50 plus lang po. Medyo mahirap din. Pag wala kaming maibili gamit niya, talagang magsisikap kaming gawa ng maraming project yun na hindi namin kayanin. Sa tingin mo, mas maalwan ba to o mas maalwan o mas mahirap sa kalagayan mo na dito mag-aral sa malapit sa inyo? Mas maalwan po. Kasi Mas po maalwan. malapit naman po eh. Oo. Sa tingin mo, bakit sila lumilipat pa ng Recto yung iba nating kababayan dito sa Bihia? Gawa po siguro po pag nawala ng scholarship. At dahil nga ito'y private school, kinakailangan ng mga mag-aaral na ma-maintain ang matataas nilang grado upang manatili sa paaralang ito. Ito nga pala ang barangay hall nyo, nakagaling na kami dito. Doon po kasi kami nag-OJT noong nag-work immersion ako
So, napuntahan na po natin dati ang Barangay Bihiya. Ang kaibahan lang ngayon, tayo po ay lakad since doon naman ay service tayo ng may service ang Comelec. Yun bang nakikita natin doon ay mga doon din nag-aaral Hindi or po. elementary? Ano po, high school na din po. High Sa- school Sa na Kalihon po napasok. Kalihon. Ang Kalihon ay San Antonio, ano po, barangay. Dito ang daan nila. Doon po. Diretso po. Medyo may kalayuan din yun. Malayo po. Malayo pa. Ibig sabihin, malayo din ang nilalakad nila. Opo. Ang mga mag-aaral na nagtatapos ng grade 10 mula sa paaralang pinapasukan ni Wenalyn ay kalimitang nagtutuloy ng kanilang pag-aaral sa kalapit bayan, ang Kalihon National High School, na halos 5 kilometro ang layo mula sa kanilang barangay. Ayun. So, yun ang kalbaryo ng mga estudyante dito sa barangay na ito at mga katabing barangay. Ang Bihiya kasi katabi ng mga barangay ng San Antonio, di ba? Opo. Oo, nasa dulo na tayo ng Chaong. Matapos ang ilang minuto naming paglalakad, nakarating kami sa arko ng katabing barangay ng Bihiya, ang Barangay San Francisco, kung saan dito pumapasok si Wenalyn. Medyo ito'y liblib ng bahagi ng San Francisco. Hindi ka ba natatakot dito kung lalakad ka mag-isa? Hindi po. Hindi ka naman ginagabi. Hindi po. Kasi kahapon naglalakad kami dito. Galing na kasi kami dyan kahapon. Hindi ka namin inabutan. May nakita kami isang teacher na tumirik yung tricycle niya. Nagta-tricycle. Klase mo ba yun? Opo. Klase mo. Ba't hindi ka binate? Hindi ko po medyo close. Hindi kayo. Ay, nakangiti nga, oh. Ito po ang dinadaanan araw-araw ni Wenalyn. Makikita niyo po ay napakaliblib talagang bahagi. At anong ginagawa mo na pagdating ng school? Wala po. Nakikipagkwentuhan po sa Kaya klase. pala maaga ka lagi. pag late ba dyan, may consequences, may parusa. Last year po meron. Pinagsusulat po sa Manila paper. Isa ka ba sa mga gumawa ng gano'n? Hindi po. Hindi. Hindi ka na-late. Alas 5:30 ng umaga, nakarating kami sa kanyang paaralang pinapasukan. Ito ang St. Francis Academy Incorporated, isa sa pinakamaliliit na paaralan dito sa bayan ng Chaong. Tago, liblib, malayo sa kabihasnan. Ngunit lingid sa kaalaman ng lahat na ito'y isang pribado paaralan. Good morning. Morning po. Diyan na si Sir Randolph. May kayo dito. Ayan. Naiwan na tayo ni Dito pala sa may papadulo ang kanyang classroom. So, ayan, makikita natin dito ang payapa ng classroom nila, oh. Maliit lang kumpara doon sa mga normal na school na nakikita natin. Nasa iyo, susi! Ikaw pala ang tagahawak, kaya pala ikay maaga. 3 po kami. Ha? 3 po kaming may hawak ng course. 3. Ako sa amin, isa lang late pa. Ayan ang kanilang room. St. Christopher ang kanyang pangalan. Actually, pag pumunta ka dito sa may papadulo, may lang akong makakarating dito. May isa pang classroom na malaki. Hindi ko lang sure kung ano Wala ito. ang out material. Tingnan natin. Promise. Classroom din to. Gawa nung Kuya, ate classroom din to? Okay. Taas. Taas ng classroom. So, pag nandito ka na sa dulo, ito yung makikita mo. Yan yung makikita nating view. Di ba? Talagang nasa province ka talaga. naiwan ko. Masaya din po. Masaya din po. Kasi po nakasalamuha ko po ng ibang taong bago ko pong kaklase, bago ko pong kaibigan. Pero hindi mo ba naisip, Wenalyn, na lumipat na ibang school to meet more people, mas maraming tao? Ayun, Hindi ganun. po. Hindi po ako sanay na maraming tao po. Hindi ka sanay na maraming tao. Pero if you'll given a chance na maging scholar sa ibang school sa labas, pupunta ka ba sa labas? Kung papayag po yung magulang ko. Pero kung sa sarili mong perspective at kagustuhan,
Papayag ka ba na lalabas ka dito sa St. Francis or mananatili ka muna dito? Mananatili po muna dito. Talagang Hanggang po makatapos po ako ng grade 10. Nasaan si Wenalyn? Siya yun. Sino hintay niyo doon? Bakit? May ano doon? May boyfriend? Wala. May signal. Doon may signal. Ano ko? Ang esasera talaga natin. Ito si Wenalyn. Dito siya. Wenalyn, ano ginagawa mo dyan? Mag-chat po sa itay ko Saan? po. Sa boyfriend mo? Hindi po. Joke lang. Dito lang may signal. Opo. Kita ko kanina nandun ka. Doon lang may signal. Opo. Isa rin sa problema ng mga bata dito yung signal. Opo. Sinong kachat mo kanina, mama mo? Opo. Nag-a-update ka. Paano yun? Umuulan tas sumila yung signal. Paano tayo nagkakaroon ng contact mula doon sa mga kasama natin sa bahay? Ano po, medyo mahirap po. Hindi po nagsisend yung mga chats. Pag po may kailangan sa bahay, hindi po agad na babasa. Isa sa mga hamong kinahaharap ng mga mag-aaral dito sa Barangay San Francisco ay ang mahina at mabagal na internet connection. Ngunit hindi na ito bago sa mga liblib na lugar katulad nila. So, yung ilang teacher dito ay nakasasakyan, either naka-tricycle or naka-motor. Yung iba naman, tulad ni Sir Randall na nabanggit ko kanina, ay umuupa dito na siya nakatira. Para nga naman malapit since kami ay taga-barangay Lusakan. Napakalayo kung araw-araw babiyahihin. Napakaliit lamang ng paaralang ito. Ngunit ito ay nagsisilbing pangalawang tahanan sa mahigit 50 mag-aaral na nagmula sa Barangay Bihia at San Francisco. Nakakalungkot mang isipin, pero as of this school year, ang aming population ay all in all na yon ay 59 students lang. Napakatagal na ng school, halos 70 years na. So, hindi nakagandahan ang aming mga facilities na hindi naman namin maipagawa kasi ay kulang kami ng budget. Actually, hindi na sila mahihirapan since by grade level ay magkakasunod na ang classrooms dito. From the grade 7 dun sa taas, grade 8 dito sa baba, grade 9, and yung last na yon which is ang grade 10. So sabi nga kanina ni Wenalyn, 50 plus lamang ang estudyante dito sa St. Francis Academy, which ginagawa nitong mas maliit at mas magkakakilala na ang mga tao rito. So makikita natin dito, ang laki ng classroom nila. Kung nakapunta na ba kayo na rector kahit sa anong school? Di ba medyo maliliit lang room kasi maraming tao. Dito ang laki oh. Ilan lang kayo dyan? 23. Medyo maliit. May audience sa dito. May audience. Makita natin yung audience. Kita rin pala dito. Hindi ba kayo nadidistract dyan? Pagka nagtuturo? Andawa, science dito sa kabila, tapos Filipino kayo naririnig yung science dito. Hindi ba kayo na... saraduhan to? Ito. Nagawa sila ng assignment. Kayo, kuya, anong ginagawa niyo dyan? Nagpe-Facebook. Uso rin pala dito, kuya, nagpe-Facebook. Ano? Kayo, kuya, nang pinagkakaabalaan niyo. Anong laro niyo ditong sikat? Alam niyo ba yung tong-tong-tong sahur? Alam nila. Ano ba yan kahit sa nakakarating? Pero masaya naman kayo dito. So, yung mga kulang pa kasi sa sinasahod ng teacher, ang nagiging hindi naman income na ng school from the scholarship ng mga bata. Ayun. At nang ako'y mag-i-interview ng isa sa mga kaibigan ni Wenalyn, ay biglang tumunog ang isang bell mula sa paaralan. Tumunog yung bell nila. Sabi nila ay pipila daw sila dito sa field, which is nagpa-flag ceremony daw ata sila. So, bihira na yung nagpa-flag ceremony ng hindi Monday, di ba? Kuya, flag ceremony nga to, ano? Araw-araw ko nagpa-flag ceremony dito. Napila sila dyan, no? Di gaya ng ibang paaralan, araw-araw pa rin silang pumipila sa initan para sa isang flag raising ceremony. Nakatutuwang isipin na kahit sa mga liblib na bahagi ng bayan ng Chaong ay
may mga lugar pa ring sinasanay ng mga kabataan para sa mga gawaing pang kamakabayan. Ang mga pribadong paaralan ay hindi direktang kontrolado ng local government units dahil ito ay itinatag at operated ng private entities at hindi ng gobyerno. Kung kaya't walang direktang suportang nakukuha mula sa mga LGU ang mga pribadong paaralan. Madalas din silang nagdedesisyon sa pangsarili dahil nga sila ay pribado. Pero since ito'y private school, kaya hindi nila sakop. Namimigay sila ng school supplies. Pero sa mga public schools, bilang na galing ka sa private school, anong maipapayo mo sa kanila o mahihingi ng tulong? Sana po dito din po makaabot ang kanilang tulong para po mabawasan na din po yung gastusin sa mga school supplies. Pansin ko, ilan kayo sa bawat section? Ano po, kami pong grade 8 is 23. Tapos 23. po ang grade 7, 14 or 15. Ang grade 9 po is 7 lang. Talagang Tapos, kakaunti kayo tapos po magkakakilala ang kayo. grade 10 is 12. Naniniwala na ako ngayon na hindi lahat ng pribadong paaralan ay puno ng mayayaman. At pagdating sa pangangailangan, hindi lamang pampublikong paaralan ang dapat pagtuunan. Ma'am, karamihan po ng mga estudyante po from Bihiya ay nag-aaral po sa Recto Memorial National High School, which is malayo po kung susumahin po natin ng layo. Bilang ang Bihiya po ay ang ilan pong estudyante niyo po ay nanggaling sa Bihiya. Sa tingin niyo po ba ay makatutulong po ang pagtatayo po ng public school dito po sa area niyo po na ito? Kung magiging posible po, makakatulong po ba ito? Sobra at malaking tulong lalo na sa mga taga-Bihiya nga, taga St. Francis. Kasi sa halip na pupunta pa sila ng Recto, sa Kaliho, na may mga dadaanan din mga ilog, mga sapa. So, mas maganda kung magkakaroon dito ng public school. Kakatapos lang nung kanilang flag ceremony at nakakatuwa na sa isang private school at isang liblib na bahagi ng lugar ng Chaong katulad ng St. Francis Academy ay nag-araw-araw pa rin silang nag-flag ceremony. Bihira na nating makita yan. At karaniwan na Lunes na lamang idinadaos ang isang flag ceremony sa ibang mga lugar dito sa Bayan ng Chaong at hindi lang sa Bayan ng Chaong kundi sa ibang parte ng Pilipinas. Makakatuwa lang na kahit dito pala sa liblib na lugar, pinapractice pa rin nila ang mga bata nilang maging makabayan. Bali, sabi nga po ng teacher kanina, may time pa sila para maglinis. Mostly naman ng ating mga schools ay ginagawa ito. Sa ilalim ng punong ito, nakagawian na ng mga mag-aaral na maglinis sa tuwing matatapos ang seremonya. Ang paaralang ito ay nagbibigay importansya sa kalinisan at kalikasan, lalo na't sila'y matatagpuan sa gitna at liblib na bahagi ng kabayanan. Lingid sa kaalaman ng marami na itong St. Francis Academy Incorporated ay isang pribadong paaralan in which ang mga estudyante nag-aaral dito, it's either merong scholarship o nagbabayad ng tuition fee. So karamihan naman dito ng student, according sa mga na-interview natin kanina, ay mayroong scholarship. Ngunit meron ding mini-maintain na grade upang hindi sila maalis. At nakikita natin kahit pa ito isang private school, ay napapanatili nila yung payak nilang pag-aaral dito sa lugar na to since ito ay isang liblib na lugar na ng Barangay San Francisco. Kita natin dito kung gaano kadisiplinado ang mga estudyante. After ng kanilang flag ceremony, kahit hindi araw ng Lunes, ay nakukuha pa nilang maglinis bago sila mag-aral muli pabalik doon sa kanilang mga classroom. Ang St. Francis Academy Incorporated na matatagpuan sa Barangay San Francisco ay nagsisilbing pangalawang tahanan sa 59 na mga mag-aaral mula sa Barangay Bihiya at San Francisco. Nagbibigay pag-asa rin ito
para sa mga underprivileged students na naglanais makatapos ng sekundarya dito sa mga liblib na bahagi ng Chaong Quezon. At ang kakaiba dito sa school na to, meron lamang sila atang 5 teacher. Ewan ko lang, hindi ko lang sure yung exact number, ngunit it's either sa range ng 5 to 6. 4 or 5 lang ang mga teachers sila dito, in which nahahati nila yung mga subject sa bawat isa na nagbibigay pagkatuto sa ating mga mag-aaral kahit nandito sila sa liblib na bahagi ng Chaong Quezon. Ang nakakatuwa sa kanila dito, kahit nag-flag ceremony sila, hindi sila nawawalan ng oras sa paglilinis. Kung makikita nyo sa akin likuran, ayan sila. Naglilinis sila dito. Ayan, naipon nila dyan yung kalat. Papanatili nilang malinis yung school premises. Habang iba naman ay may mga hinahakot doon sa loob. So, ganito pala ang normal na paraan ng kanilang pag-aaral dito sa St. Francis Academy. And mamaya makikita natin yung actual na pagtuturo at teaching ng mga teachers dito. Ito ang comfort room nila. At itong comfort room nyo, CR nyo to? Ito ang kanilang comfort room. Makikita natin, ito yung likod ng St. Francis. Medyo masupal lang to, di ba ito pinupugaran ng langaw. So ito yung kanilang CR. Hindi ko lang alam kung ito'y kanilang ginagamit or what. Pero masyado ang madumi. May bowl doon. Pero siguro lalaki pwedeng mag-CR dito. Teka, ihilang ako. Medyo mapalot siya. Teka, ihilang ako. Siyempre, hindi tayo makakatubos. Ito walang tubig eh. Hindi ko lang kung nag-iigib sila or ginagamit nila to kasi nasa likod na. Tapos natin uglihi. Medyo mapalot dun sa lugar na yan. Sila. Kuya, anong gagawin nyo dyan? Mag-ano? Mag-iigib. May baba ba kayong CR? So, ito nga pala yung hindi natin nakita. Nag-iigib din pala ang mga estudyante dito. Ayan sila. O sige, kuya, okay lang. Ang sisipag naman ng estudyante dito. Kuya, para saan yung iniigib nyo? Lit nga. Sa CR po. Sa CR. Hindi ba ito yung CR nyo? Hindi. Napansin ko rin medyo. Saan yung CR nyo? Wala kayo linya dito ng tubig. Kaya hindi. Regular itong ginagawa araw-araw? Or pag may ihi lang? Minsan lang po, pag nakutusan. Honest mo naman, kuya. Pero, di nga, napakasipag ng mga estudyante dito. Isipin mo, wala nang ganyan ngayon kahit sa public school. Hindi lamang masigasig sa pag-aaral ang mga mag-aaral dito. May kasipagan din kung kinakailangan. Pansin ko, kuya, ikaw lang ang kanina pang batak ng batak dyan, Ano ka, kuya? Paano sanay na? Tagal na po ako nagtutula. Grade ano ka na, kuya? 7 po. Grade 7 ka pa lang pala, bago ka Sa pala. amin. Sa inyo, sanay ka na. Tagasan ka, kuya? Hindi niya po. Bihiya rin, malayo din yung lalakad mo. Kilala mo si Wenalyn. Yun ang aking kasama. So, ito si kuya. Ito daw ay tubig nila sa CR. Kasi wala silang linya ng tubig dito. Kasi sipag naman ng estudyante nila dito. Bayan tayo dun sa mga nag-iigib kanina. Balikan natin si Wenalyn dito sa kanilang classroom. Kasalukuyan ng naglaklase sa mga oras na ito ang pangkat ni Wenalyn. Yes, especially ngayon, pabago-bago tayo ng curriculum. So, before K-12, naging matatag. Actually, kaya nga sabi ko kanina, we have trainings and seminars na ina-attendan. Naya-apply namin yung mga tututunan namin para lang makasabay kami. Si Wenalyn ay advisory ko siya no grade 7 siya. And now, she is grade 8. Okay naman siya. When it comes sa academics, okay. Actually, siya yung rank 1 before sa grade 7. Isang turo mo na itong gagawin mo, itong kuha niya agad.
Mula nang yun ay nag-daycare hanggang sa siya mag-graduate ng grade 6, nag-valedictorian. Grade 7, top 1 lagi niya. Ano po, with honors, mga best in. Best in na ng mga natanggap mo? Math po, Filipino, English, MAPE, TLE, AP. Maliban lang po sa CL, tsaka po sa ESP. Anong subject ka CM? Ano po, Christian Living. Mahirap po kapag po minsan pag po bumaba po yung score ko sa mga quizzes, nalulungkot po ako kasi po baka bumaba na po yung mga grades ko. Pag dinala ko naman siya sa malayo, halimbawa siya magnilagnat, inubos, inatake siya ng hindi ko siya agad mapupuntahan, wala kaming sasakyan. Kasi napakalayo nga. Malayo. Hindi pwedeng pang-recto, hindi ko siya pwedeng dalhin sa sa mga maraming tao, kasalamuha. Kaya diyan na lang sa malapit. Hindi po maliit na bagay lang po sa inyo yung scholarship po. Ano pong naitutulong po sa inyo talaga ng scholarship at mula sa IT hanggang dito po sa St. Francis? Napakalaking bagay niya, lalo kung hindi yan mag-scholar ay malaking tuition sa namin kukunin yun. Yan lang ang hanap buhay namin. Kasawa, yung magkaganyan na maghahalaman lang. Hindi lamang mga mag-aaral ang naghihirap sa paaralang ito. Maging ang mga guro ay bumabangon araw-araw upang harapin ang mga problemang kinaharap ng pribadong paaralan. Yes. Actually, dito ako meron ako ditong tinutuluyan. Ako kasi yung tao na madaling mag-adapt sa environment. So, siguro ang naging hadlang ko lang, tubig. Since wala kasi kami tubig dito, kasi yung tubig hindi ko alam yung reason, pero from the municipal, parang hindi yata siya abot dito, yung sa water district. Gigising ka ng maaga para mag-ilim na tubig, pagdigo mo. Pero sabi nga natin, as teachers, we need to be strong enough. Kasi yun yung makikita ng bata na hindi tayo pwedeng sumuko doon. Kasi pag sumuko naman ako, ang iniisip ko, paano naman yung bata na nakasandal sa akin? Matapos kong mananghalian dito sa isang karinderya sa tapat ng Bihia Elementary School, binalikan ko ang mga magulang ni Wenalyn. At nang hanapin ko ang kanyang ama, dito ko siya natagpuan. So, dito tayo ngayon sa likod ng bahay ni na Kuya, ang tatay po ni Wenalyn. Papasyal po tayo dito sa taniman po ni Kuya. Kuya, ano po ang mga pananim niyo po dito sa likod? Ampalaya. Ampalaya pa, opo. Ano po yung pinakamahirap po na gawain ng isang magtatanim? Na sa tingin niyo po yung napakahirap na gawain? Pag yung ikaw ay nag-uumpisa, talagang napakahirap. Talaga pinapawis yung dyan ay kulang pa tayo. Kaya nga konting tiis. Kailangan. At dyan tayo nakita. Saan niyo po siya binebenta po, Kuya? Pasig. Hindi na ako ng taga... Sa Pasig. Nagluluwas ba? Gaano po kalawak po ang itong taniman po dito? Yung mga may gitgit ka lang sa area. Ito po ay inyo pong sarili pong lupa o inuupahan niyo po? Hindi, nakikitanim lang kami. Tapos po kami, nagtatanim lang po ang mga magulang ko. Tapos po may amo po sila. May ano? May amo po. May amo. So, kamusta naman yung trato doon ng amo niyo? Okay lang po, mabait naman po. Mabait. May tinutubo pa po ba kayo sa inyo pong mga nabebenta po sa Pasig? Yung outing na namin yung kapital, pag outing namin yung kapital, yun yung tubo. Hinahati namin kami ay 4. Dito sa likod bahay nila, matatagpuan ang kanilang kinabubuhay, ang kanilang taniman. Dito, nagtatanim sila ng ampalaya, ang nagsisilbi nilang pantawid, gutom at pantawid buhay para sa pang-araw-araw. Ginagawa po ninyo sa pagtatanim ng ampalaya po para po malaman lang po ng ating mga kabataan. Una, lilinisan nyo, patutukayan nyo, at lagay nyo yung buto sa pinakahukay. Una muna, balag. Yan, hukay nyo yung mga poste. Ikot. Ikot yan. Tapos, saka kayo maglalagay dito, saka kayo tatanim.
Oo. Kailangan. Baka may gapang hanggang kolehiyo. Opo. Yun nga iniisip ko ngayon. Pagtungtong ng kolehiyo, baka hindi sumapat yung kinikita ko. Opo. Ay, yun ang iniisip ko ngayon. Ay, dalawa pa yung akin. Opo, naranasan niyo na po ba yung kayo po'y walang-wala po talagang maihain po sa hapag? Oo, nakaranas kaming nung buo pa kaming pamilya, nung kami wala pa mga asawa yung mga anak ko. Kakayos kami ng walis, kakahapon ibibinta namin, bibili namin ng kalahati sa bigat. Kinabukasan, ganun ulit, sama-sama na ulit kami. Matagal na panahon yun. Pero kahit ngayon nangyayari, kahit pa paano, napapapasok ko. Talagang walang tumigil sa kanila miski. Ay, isa Tutukan nyo din eh. Tapos tatalian nyo nung pinakatalian dito yung pakabagan. Meron 3, meron 2. Yan. Lahat yan, pag ganoon. Bali, ito po ang pangunahin niyo pong kita. Wala na po ba kang iba pong sideline trabaho? Paminsan-minsan niya ako nakikiputi ng upo doon sa mga kapitbahay ko. Si nanay po. Sa bahay lang. Ito lang natulong sa akin pagka yung sa akin kanina. Nabanggit niya po kanina na ang kuya daw po niya nag-aaral po sa IT. At Enroll na siya sa IT. Ngayon pa lang naman siya, grade 11 pa lang. IT. Bakit po kaya marami pong taga-Bihiya ang nag-aaral po sa IT? Ang hinabol nila dyan ay ang scholar. At saka kaya sila hindi pumasok sa mga public yung iba. Marami. Ang iniisip nila, siguro yung sila, ang gusto nila matutukan sila sa pag-aaral. Isa po sa mga highlights po dito sa barangay niyo po ay yung pagkakaroon po lamang ng isang high school na pribado pa pong paaralan. Malimit po yung ganat, liblib na bagay sa private po. Ang inyo pong anak po ay scholar po. Ngunit yun po ay kung hindi po scholar ay magbabayad po ng tuition sa school. Para po sa inyo, para dun sa iba pong mga estudyanteng hindi po sakop ng scholarship, gaano po kaya kahirap yun? Nasa isa pong liblib na bahagi ng lugar ay pribado pa po yung paaralan na papasukan po. Danas ko yun dahil ang mga anak ko naman, hindi lahat sa scholar. Wala naging scholar lang sa mga anak ko ay 2, panganay ko sa kayan. Pero yun namang iba, kalate ang scholar. Kaya kahit pa paano, naigapang ko. Hindi ko pwedeng pakipagsapalaran yung kanyang, sa dami ng dito sa rekta, no? Hindi ko pwedeng isapalaran yan. Pag yan ay nagkalagnat, nagkasipon, palalabasin lang yun doon. Paano ko malalaman? Bago pa naman ako makarating doon, walang sasakyan. Ilang kilometro po? Oo, napakahirap dito. Mahirap pagka wala kang perang malaki, hindi ka kaagad makakasakay. Dito sa amin, ang tricycle, aarkilahin mo, 300 ang isang tao pag-arkila hanggang doon sa bayan. Halimbawa, doon ko siya pinapasok. At nagkataon naman gayon, nilagnat. Siyempre, pakakaon ng teacher yon. Kung halimbawa kayo walang hawak na ganung halaga, paano ko siya masusundo? Dito, kahit ako'y manghiram lang, siguro makisuyo sa may motor, masusundo ko siya. Malaking ginhawa para sa mga residenteng katulad ng pamilya ni Wenalit kung magkakaroon ng isang pampublikong paaralan sa lugar na ito. Kilo-kilometro ang layo mula sa kabayanan ng Chaong. Halos 300 ang kanilang gagastusin para lamang makarating kung saan may pampublikong paaralang malapit sa kanilang lugar. Hindi naman dito naman, pwede naman dati naman dito may mga tricycle na nabiyahe. Nawala yung gayon. Ang nagkaroon tinanggal nila yung kanilang mga sidecar. Nagmotor na lang, single sila. Di sila laang. Kami naman, siyempre wala. Biyahe. Mag-aantay kami magtatawag kami ng mga nakatambay dyan tricycle. 300 talaga. Mula dito hanggang bahay. Paano ko pa yun idadala doon? Dito, sabi ko nga sa isip pa rin, yung ipamamasahe ng mga anak ko, baon na nila.
Opo, balik po tayo dun sa usapan po ng school. Ang Bihiya po ay wala pong high school. Natatangi po sa Chaong na walang high school. Po sa isa pong konsihal na na-interview po natin sa one-on-one interviews po na amin pong ginawa noong bago mag-eleksyon, nabanggit po nila na balak daw po nilang magpatayo pa ng isang public school dito sa Chaong. Ngunit yung barangay po na binanggit nila ay hindi po dito sa lugar na to. Kayo po bilang guro na nagtatrabaho, malayo po sa inyo pong pinanggalingan, ano po kaya ang maitutulong kung dito po sa area na ito, sa isang liblib na bahagi ng Chaong itayo, yung pinaplano pong public school dito sa Chaong? Well, actually, meron na yung dito na ito yung high school. Kasi hindi pa siya na o-operate. I don't know the reason kung bakit hindi pa siya nag-ooperate. Pero, na-establish na siya parang years na. Hindi pa. So, madami siyang benefits. Hindi lang sa students. Pati yung mga teacher na nandito. Bibigyan ng mga teachers ng items. Magkakaroon sila ng permanent na trabaho. And especially, doon sa mga bata, syempre. Yung iba kasing bata, kung hindi ito yung option, mas ang kasunod na option na nila ay malayo na, Kalihon, Recto. Naku, napakaluwan. Hindi na kami nilipong pa ng barangay. Lalo katulad na mahirap, wala kami sasakyan. Pag malapit-lapit, pwedeng lakarin na lang. Para po sa inyo, ano po ang advantage, ano po ang kalamangan po ng nakatira sa bukid kaysa nakatira po sa mararaming bahay sa Maynila? Ay dito, sa bukid, nakakapagtanim ka. Sa Maynila, Binibili po lang. puro bili. Ay dito, kahit mga sa pwede kang kumuha ng mga gulay-gulay, mga puso ng saging. Bukod sa pagtatanim, ay nag-aalaga rin ng ama ni Wenalyn ng mga manok. Tanghali na ngayon at lunch break na ng mga estudyante sa St. Francis Asan po si Academy. Wena? Nabili po. Ay siya. Ating susugurin kung nasaan man si Wena. So, tingnan natin yung binibilhan nila. Oh my God, naulan. O, yung interview natin, di na natin na ituloy. Saan kaya siya nabili? So, dito sa harap na gilid ng school, sinasabi silang binibilhan daw nila. Ito. Hindi ko lang alam kung saan sila dumadaan. So, ating puntahan kung saan man. Pasensya na kayo sa aking muka. At talagang ako medyo pagod na pagod. Tayo maghapon po dito. Iniwan na po tayo ng aking sundo, ng aking ama. At sabi ko nga may lakad pa yun. Tayo mag-iisa muna. Actually, kung kaya natin itong lakarin, kung gano'n lang to sa nilalakad ni Manong Randy doon sa last documentary, ay maaari kong lakarin. Ngunit napakalayo po ng Barangay Bihiya. Hello! Ano? St. Francis. Anong tawag sa St. Ano ba? Lusakan, Luscaners. Anong tawag sa St. Francis? St. Francis Academy. Hindi, yung tawag sa inyo, estudyante. Ba, rector. Franciscan. Asan ang president nyo? Si Wena. Si Wena. Si Wena po sa vice school. Asa si Wena? Ayun po namin. Ayun si Wena. Tinga. At dahil nga karamihan ng mga mag-aaral dito sa St. Francis Academy ay malalayo ang mga tahanan, nagpapao na sila ng kanilang lunch upang hindi na muling maglakad pa papalik sa kanilang mga bahay. Habang sina Wenalyn ay dito ko natagpuan sa isang bahay sa gilid ng kanilang paaralan. Dito sila kumakain ng kanilang magkakabarkada. Nabili sila, guys. At sa kalagitnaan nga ng video, naulan na ngayong oras na to. Naulan na dito sa Bihiya. Nako. Naulan po ngayon dito sa Barangay Bihiya. So nakisilong po muna tayo. At paano kayo ngayon uuwi? Paano kayo uuwi? Pag tumigil po. Pag inabot kayo ng ulan tapos time na, pinipilit kayong bumalik doon or kahit maliit na kayo? Pinapahina po muna ang ulan.
So yan, papatilain muna natin bago tayo bumalik sa St. Francis. Doon na St. Francis, nag-shortcut lang tayo. Papunta dito sa ano, kasi may itong bahay na to binibilan nila. Hindi tayo nagpaalam kung pwede mag-video. Actually, malaki tong kalbaryo para sa mga estudyanteng naglalakad pa uwi. Since mamaya, talo sila kasi uuwi sila ng hapon, 3:30 PM. Ay hapon, napakainit, terek ang araw. Uuwi naman sila ng naulan, basa rin sila. So, talo sila sa part na yun. Pero sa umaga naman, maaliwalas naman ng panahon pag sa umaga since malamig. Pabalik na tayo. St. Francis. Naulan pa rin pero mahina-hina na. Ayan. Okay. 3% na lang ang ating phone. Makikicharge muna tayo and Sa loob ng halos isang araw ko dito, isa lamang ang aking napagtanto. Na hindi lahat ng pribado ay moderno at hindi lahat ng liblib ay kailangang itago. Masaya akong makita ang mga estudyanteng pumapasok sa paaralang ito. Ang kanilang mga ngiti, ang kanilang mga hinagpis, ang kanilang mga paghihirap at ang araw-araw nilang ginagawa upang maitawid ang kanilang pag-aaral. Sinasalamin lamang nito ang isang paniniwalang hindi pa handang mapakinig ng lahat. Na hindi lahat ng pribado ay para sa mayayaman at hindi lahat ng naghihirap ay nasa pampublikong paaralan. Ako, si MG Bautista, at narito pa po ang ilang mga kuha mula sa aking pagbisita sa St. Francis Academy Incorporated noong June 17. At ito ang aking dokumentaryo. Isa po sa mga challenges po na kinaharap po ng inyo pong anak ay yung sakit. Pag nagkakasakit po, paano po siya nakaka-cope doon po sa, o nakakasalba po doon sa mga activities po na hindi niya po nagawa nung siya po ay ano nawawala? siya, pag sinabing deadline na nila ngayon at siya may sakit pa, hindi siya, pinapadala niya. Kakapaawa nga minsan, nilalagnat siya. Pilit niya hindi na makatang lumuluha pa. Bilang kayo po ay ina po, proud po ba kayo kay... Naka po, sobra pagka-proud, pati mga kapatid. Isa, yung aking panganay, hindi siya bali naka isang simlang siya. Mayaw na, nag-asawa na. Tapos yung aking padalwa, ay nag-asawa na agad nung patapos ng high school. Kaya nakatapos lang sa akin yung aking pantatlo at saka yan, saka yung aking isang pang-apat na pag-graduate ko na teacher. Nag-asawa ko naman agad. Kaya sabi ko, parang hindi makakaahaw. Si Wenalyn po ay amin po nakausap niya at gustong-gusto po talagang makatapos at sabi nga po kahit ano pong hirap ay mag-aaral po siya. Para po sa inyo, gayon po ang reaksyon ng anak nyo. Kayo po ba'y magsisikap at hanggang sa makatapos po? Oo, hanggat kaya ng aking katawan niya, hindi ko titigilan ng hindi makakatapos. Kayo po ang aking pong tatanungin. Halimbawa po, nagsaka po kayo at may mga nakapanood po tumulong po sa inyo. Kayo po ba'y aalis po dito sa lugar na to o kayo po'y mananatili? Hindi ako alis dito. Bakit?
dito na ako tumanda eh. Saka dito ko na rin binuhay yung mga anak ko. Kaya alis pa, baka mapuntahan ko yung lablas mas lalo mahirap. Kaya kung halimbawa, kami inyong matutulungan, lalo na po sa pagtatanim, kailangan po namin yung mga binhi, mga yung material na bagay, katulad ng mga pera, pambili ng mga material. Lalo salamat at nakamukot naman din malun ako. Para po pag po nakagraduate po kami, nakahanap ng magandang trabaho, matulungan po yung mga magulang po namin at may ahon po din po sa hirap. Pangarap ko po kasi maging guro, gusto ko pong maging guro po. Gusto ko pong matulungan yung mga bata na hirap mag-aral. Tsaka po yung mga batang hindi marunong magbasa, mga hindi po masyadong nakakaintindi ng mga lesson. Gusto ko pong tutukan yung mga ganyan. Wenalyn, kung papipiliin ka, na, halimbawa, naging teacher ka, naging successful teacher ka sa hinaharap, papipiliin ka, saan mo gustong mabalak magturo? Dito pa rin sa nakatayong St. Francis Academy o doon sa public schools na nasa labas na ng Mejia at San Francisco? Siguro po dito po. Bakit? Kasi po, konti po yung mga estudyante, matututukan ko po ng ayos. Maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik sa aming mga dokumentaryo. Ako po si MJ Bautista, maraming salamat at magandang araw.